Magandang umaga po sa inyo. Welcome back po sa aking channel. So, ngayon, magbibigay lang ako ng opinion ko regarding sa pa-turnover or panowa po ng pabahay natin kay Pasinaya, Pasinaraw. Tapos kung ano po yung kaibahan niya sa ibang pabahay. So, yung napansin ko, disclaimer lang po ha, opinion ko po ito, aray ko, yung pusa ko, inaano ako. Opinion ko lang po ito, so hindi naman po, wala po itong literal po na basihan. So ito ay opinion ko lang at base lang po ito sa na-experience ko at sa mga nakikita ko as ahente, no? So opinion ko po ito. Huwag po kayong magagalit sa akin or huwag niyo pong sasabihin na naninira po ako. Kaya kinaklara ko po sa inyo, ito po ay opinion ko lang. As ahente, pansin ko po kapag low end po yung kinuha natin na bahay. For me po ha, halimbawa po kay Pasinaraw o Pasinaya. Pansin nyo, yung mga nag seminar na po or nakapag-BBS na, ilang buwan na po ba ang inintay nyo na until now hindi pa po nagkakaroon ng linaw kung may NOA na po ba kayo or kung approved na po ba kayo sa inyong applications. So, base kasi sa na-experience ko at sa mga nakikita ko, sabi nila sa mga natanong-tanong ko, sila daw po 2 months na yung inaantay nila. After nila mag-BBS, wala pa daw pong NOA. So, 2 months ago na po yung lumipas ha. Tapos yung isa ko pong kakilala from other sa ibang bansa na nagkumuha din po ng Pasinaraw, 3 months na po yung inaantay niya. Then, kahapon daw po, nag-follow up daw po siya sa, ang tawag dito, yung nag-seminar sa kanya or si developer po. Ang sabi po sa kanya is wala pa pong NOA na lumalabas. So, antay-antay na lang daw po. Kasi NOA na lang naman daw po yung inaantay. Yes po, talaga. Kasi after mo po mag-BBS, NOA na lang po naman talaga yung iniintay mo. So, dahil 3 months ago na nga po yung lumipas, wala pa until now. So, sabi naman po nung manager ko, nagtanong kasi ako, marami kasi nagpa-follow up sa akin ng NOA, which is hindi ko naman po alam kung kailan. Sabi niya po, after mo ng BBS, ang aantayin mo for NOA is maximum ng 4 to 6 months. Sabi niya sa akin. So, wala daw naman kasing assurance, depende. Pero based nga po sa mga nangyayari, matagal, no? Compare mo po sa ibang mga pabahay. Kapag po yung pabahay na in-avail mo is medyo mahal, katulad po ni Pagsinag, no? Weeks ago lang yung lumipas na nagkapag-BBS ka, may result na po kaagad, no? 1 week lang or 2 weeks, meron na. Bakit po kaya sa Pasinaraw ang tagal, no? Dahil ang madalas po na sinasabi ng mga ahente or nung developer is wala pa pong result. Mag-antay-antay lang po sa update ni Pag-ibig dahil hindi naman po nagsasabi si Pag-ibig kung kailan magsi-CI. So, ang pinaka main reason is mag-antay kung kailan magsi-CI si Pag-ibig. So, bakit kaya? Bakit kapag Pasinaraw po, matagal po, no? So, yun po yung sasabihin, mag-antay. So, actually, wala naman tayong magagawa, diba? Kasi, mag-aantay ka naman talaga. Kasi gusto mo naman yung bahay. Tsaka, ayun lang naman yung inaantay mo. So, nakakapag-taka na bakit pagpasinaya, matagal, pagsinag o pagsibol, ang bilis. So, yun lang naman. Yun ay tanong at
opinion. So, hindi po naninira, no? Kasi, ahente din naman ako at nagbebenta din naman ako noon. At base sa mga na-experience ko, upo, mas mabilis po talaga ang pagsinag just pagsibol. May nagpa-turnover po kasi ako na pagsinag na before. Parang weeks lang din naman, nag-antay siya ng, after niya mag-BBS, nag-antay siya ng 1 week, turnover na. Ay, NOA na pala. Tapos, after niya mapermahan yung NOA, pinadala niya sa office, tapos nag-advance payment na kaagad siya. The other week, turnover na po ng bahay. So, ganun siya kabilis. Hindi ko lang po alam bakit kay Pasinaya or Pasinara sobrang tagal. No? So, yun lang. So, sana malinawan din kayo kung bakit. Kasi ako, personally, yun lang din ang alam ko. So, wala na akong ibang alam bakit ganun. So, yun yung opinion ko po, no? So, yun lamang sa mga nagtatanong, bakit? So, ayun lang po yung masasagot ko sa inyo. Salamat po!